good and faithful Father. Ito yung itinuro ni Jesus sa mga disipulo niya, no? At tayo naman ay we are the disciples of God. Amen? Hallelujah. Sa kapanahunan natin. Kasi alam naman natin na ang ibig sabihin ng disciple ay yung mga dinidisiplina, tinuturuan, maturuin ang puso. Yun ang mga tinuturing na disipulo ng Diyos. At hanggang ngayon, kaya nga yung goal ng ating iglesia and every one of us, no? As a believer, we must be a disciple maker tayo. Pero siyempre, unang-una, tayo ang naging disipulo. Amen? May nangalaga sa atin. Amen? At patuloy nagpapaturo tayo, nagpapaayos tayo sa ating buhay para ang Diyos ang gagamit sa atin. Amen? At hindi tayo mababurn out. Amen? Hindi tayo mapapagod kasi hindi naman tayo ang gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa sa atin. Diba? Sabi niya sa kanyang salita, we can do all things through Christ who is strengthening me. Kaya lahat ng ating mga ginagawa, hindi tayo ang gumagawa, ang Diyos. Kinakasangkapanan lang niya ang ating buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. At dito sa itinuro niyang panalangin, ay makikilala natin ang Diyos. Amen. Who He is. Siya ay good and faithful Father. At napakaganda bilang mga magulang. Sino ang mga magulang dito? Taas ang mga kamay. Bilang mga magulang na kagaya ko, napakagandang tularan natin ng Diyos. Amen? Hindi lang para sa mga father. Lahat tayo. Kasi may ina naman na father siya, nanay pa siya. Amen? Kaya napakagandang lahat tayo ay maging attentive sa ating pag-aaral. Di ba, sinong nakaka-memorize na itong scripture na ito dito sa Matthew na ating binasa? Di ba? Sa English kasi, awit na ito eh. Di ba? Our Father who art in heaven. Yun na. Hallowed be. Sino nakakaalam nyo? Nawit. Hallowed be your kingdom come. Ganon Amen. Sige, wag na nating awitin. Hindi naman tayo talaga linya sa musika. No, di ba? Praise God. Hallelujah. So dito yung una, isa-isahin natin para mas lalo nating maunawaan. Una, a father possesses divine power. Yung unang istansa na, Our Father in heaven, hallowed be your name. Dito inaano ng Panginoon, ng Diyos, na He is a Father mula sa kalangitan. Kaya nga, we are one family. Amen? We are one family. Ang Diyos ay binubuo niya ang pamilya. Amen? Parang naano ako dyan. Amen. Ang binubuo ng Diyos sa iglesia ay family. We are all members of the family of God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid kita sa Panginoon. Amen. Kaya hindi ka pwedeng siraan. Di ba? Kung tayo ay nagmamahalan dahil tayo magkakapatid, di ba, wag mong i-chismis ang kapatid mo. Huwag mong siraan ang iyong kapatid. Okay ba yon? Amen? Sabi nga, palagi natin, yung panalangin natin, dahil hindi tayo dating ganon, yung panalangin natin sa closing na, Amang Diyos, tulungan mo kami na maging mga tao at isang iglesia, dahil tayo ang iglesia ni Kristo sa 2 Corinthians 3:16. No? Ay, 1 Corinthians 3:16. We are the temple of God. Kaya pahalagahan mo ang templo ng Diyos. Amen? Hallelujah. At siya'y templo rin siya ng Diyos, kaya wag natin siraan. Amen. So, ang ating Ama ay ang Father. Wag kang magsawa sa katabi mo. Amen. Yung pagmumukha niya, papuntang langit na tayo ito. Tuloy-tuloy na hanggang langit ito. Pang-eternal na, di ba? Amen. So, napag-aralan natin last Sunday yung eternity, di ba? The new heaven and the new earth. Amen.
Kaya kung minsan, pag ina-analyze mo yon, the new heaven and the new earth, di ba tayo ay anywhere, pwede na tayong pumunta, mamasyal sa earth and then sa heaven. Pag ina-imagine ko yun, parang hindi na kailangan ang eroplano, parang huwag ka nang mamasyal. Amen? Huwag ka nang mamasyal sa ibang bansa kasi makikita mo rin yan pagdating ng panahon sa millennium, di ba? Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya napakabuti ang ating Ama, possesses divine power. Talagang napaka-powerful ang ating Diyos, ang ating Ama dahil siya ang lumalang ng langit at ang lupa. Walang nalalang na hindi siya. Amen? Hallelujah. Even though si Satan, kaya huwag kang matakot kay Satan. Kasi parehas mo rin lang siyang nilalang. Amen? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, mas makapangyarihan tayo kay Satanas. Amen? Kaya walang rason na hindi ka mapunta sa inihahanta ng Diyos. Walang rason na hindi tayo marapture. Kaya nga, be watchful. Kaya nga, sabing ganyan sa Hebreo na, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon na ganito dahil dito lang tayo nagpapaalalahanan. Tama o mali? Di ba? Sa labas, kung minsan nakakalimutan natin, napaka-busy natin. Di ba? Pero pag nandito, ay, oo nga pala, anak ako ng Diyos. Di ba? Amen? Hallelujah! Ang ating Diyos ay sovereign Lord. Sabi niya sa Jeremiah 32 verse 17, basahin natin. O sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Lahat pwedeng gawin ng Diyos. Lahat ng gusto niyang gawin. Maliban ang kasalanan. Amen? Magagawa ng Diyos. Amen? Kaya, sabi ni Pastor kahapon, everywhere nandun ang Diyos. Ang Diyos alam niya lahat-lahat. Amen? Ibig sabihin, alam niya ngayon kung ano ang iyong iniisip. Alam niya ngayon ang iyong nararamdaman. Amen? Nakikita niya, nababasa niya ang bawat nasa isip o laman ng ating puso. Sabi ko nga palagi, ang Diyos, nauunawaan niya yung limitation natin. Yung kahinaan, kaya kanyang palakasin. Amen? Hallelujah. Kasi powerful God siya eh. Amen? Hallowed be your name. Ibig sabihin, God's name be treated as holy with respect, worship, and glory. Kaya, He is worthy to be praised. Napakasarap siyang papurihan ng ating Diyos. Paggising pa lang natin ng umaga, napakasarap purihin ng ating Diyos. Di po ba? Sambahin ang Diyos. Gusto mong lumago sa buhay mo spiritual, party ang pagsamba. Kahit nag-iisa ka, pwede mong sambahin ang Diyos. Amen? At habang sinasamba mo ang Diyos, napapatatag tayo sa ating buhay spiritual. Amen? Na-enjoy natin ang ating buhay. Nakakalimutan natin ang mga bigating. Can you imagine? Sabi ko nga minsan nag-aaral kami ni Pastor, dalawa kami, pinag-uusapan namin. Nasa katawan na ganito pa lang nakagaya natin si Moises. Nung siya ay pumunta sa Mount Sinai, di ba? 40 days, 40 nights, hindi siya nagutom. Di ba? Hindi niya namalayan yung panahon niya doon. Nag-enjoy siya, nag-iisa pa siya. How much more sa kalangitan? Nandun tayo lahat. Makita mo pa yung mga pamilya mo na namatay, na nananampalataya kay Jesus. Diba? Di ang saya. Hello, na-imagine ninyo? Kaya napakasarap sambahin ng Diyos dahil napakabuti niyang Diyos. Napakabuti niyang Ama. Sa kabila ng ating kahinaan, makasalanan tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit tayo hindi faithful, siya ay faithful sa atin. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya pahalagahan natin ang ating Diyos. Amen? Lalo na tayo, we are not a chosen, di ba?
na Israelites, pero inadapt niya tayo, sabi niya sa Roma. Amen? Kaya nagiging spiritual children tayo ng Panginoon. Yung salitang Aba, ayun ay ibig sabihin ay Father o Daddy. Kaya pwede mong tawagin na Papa Jesus. Ayan. Mamaya, bakit naging Father si Jesus, di ba? Son of God? No, basahin nyo sa Isaiah. Di ba? Nung ipinapisay ni Isaiah na yung ipapanganak na baby, amen? Sabi niya, everlasting Father. Kaya tayo na naligtas sa pamagitan ng kanyang dugo, na nampalataya sa kanya, pwede natin siyang tawagan, Father, Papa Jesus. Amen? Hallelujah! So lumalalim yung pag-unawa natin. By the leading of the Holy Spirit, habang tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu, lumalawak yung pang-unawa natin. Amen? Nai-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. So, source, siyang pinanggagalingan ng lahat, siyang nag-provide ng lahat, siya ang, foundation ng lahat. Wala kang hindi nakikita na hindi ang Diyos ang gumawa. Amen? Tignan nyo, yung mga colors, walang napapalitan na colors. Yung mga magagaling lang na tao, pinagmimix lang yan para may lumalabas. Numbers. May nadadagdag ba na numbers? Diba? Ang tao kung minsan, inaano lang yan, pinagdugto-dugtong, kaya ano yan, no? Ano pa, mga naturalista na ginawa ng Diyos. Yung araw. Diba? Kahit gusto mo, hindi. Iikot yan. Magbo-birthday ka na naman kagaya ko. Kahit ayaw ko sana, hindi ako maghahanda pa rin, hindi ako mag-P55. Pero mag-P55 pa rin ako. Di ba? Kaya, walang nangyayari na hindi ang Diyos ang gumagawa. Kung minsan, tayo kasi, inaano natin yung gusto natin, pero tayo rin ang nahihirapan. Sa paanong paraan? Binabaliktad natin. Ayaw mo matulog ng gabi. Inagawa ang gabi na magpahinga. Ayaw kong magpahinga. Bukas ako magpapahinga. Tignan mo. Kahit maghapon kang natulog, pagod ka pa rin. Bakit? Kasi hindi proper yung hindi mo sinunod yung ng Panginoon. Di ba? Amen. Yung mga estudyante, imbis na ang happiness ng estudyante pag nag-graduate, wala na itong mga young people, punta na lahat dun sa no? Pero kung minsan mga estudyante, inuuna nilang happiness. Kaya lalo na sa Pilipinas, imbis na nandun nag-aaral, nasa mall, nagpapalamig, di ba? Kaya doon na sila, nagha-happy na sila. Kaya kung graduation na, hindi na sila happy. Di ba? Hello? Ano pang mga ginagawa natin na nilalabag natin yung roles ng Diyos? Ang Diyos, tuloy-tuloy pa rin siya na Diyos. Kahit sabi mo, walang impyerno. Sana walang ang impyerno kung sinabi mong walang impyerno. Inaitakda na ang panahon. Di ba? Hindi na pag sinabi ng Diyos, sinabi niya, gagawin niya. Kaya ang kinin natin, pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita. Anak kita, gagamitin kita, maniwala ka. Kahit ang daming mga obstacles, kasi walang kasing dapat gawin ng dyablo, kundi hilain tayo. Di ba? Pero siyempre, kung tuloy-tuloy kaya nga sabi ng salita niya, fix our eyes to Jesus, the author and finishers of our faith. Hindi ang mga circumstances sa buhay mo ang author ng buhay mo, ng iyong pananampalataya. Kundi si Jesus. Amen? Hallelujah! Praise God. Kaya, next, ang makanda, makapangyarihan ng ating Diyos, powerful God. Amen? Sabi niya sa Psalms 147 verse 5, basahin natin sabay-sabay. Na ating Diyos ay dakila at malakas, taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Can you imagine? God is our Lord and mighty. May awit yan. God is
mighty. Di ba? Ay, yung awit ng mga bata. Di ba? Great and mighty. Yan, ang ating Panginoon. Oo, isa rin yun. Pero yung inaano ko yung awit ng bata na God is great and mighty. Sino nakakalaw niyo? Mga nagtuturo ng bata. Amen. Ayan. Ang napakaganda, hindi lang siya powerful ang ating Diyos, pero generous siya. Binibigay niya sa mga nananampalataya sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya sinabi ko kanina, mas makapangyarihan tayo kay Satanas. Hello? Pero ang kondisyon lang doon sa James 4:7, magpasakop ka sa Diyos. Labanan mo ang diablo, tatakbuhan niya tayo. Kaya alam ng diablo na mas malakas tayo pag tayo'y nagpapasakop sa presensya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Anong sabi niya? Our Father has given us power. Yan. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang nanghihina at pinapalakas ang napakasama. Kaya wala tayong rason na hindi magpatuloy kasi ang Diyos ay provider mamaya. Amen? Maano din natin dahil isa-isahin nga tayo. He gives power to the weak and strength to the powerful. Kaya power is sufficient in weaknesses. Diba? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Amen? Sa power to lead our family so they can walk in the will of God. Diba? Kaya huwag tayong matakot ito na i-share natin ang salita ng Panginoon. Lalo na sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Tumayo tayo sa ating pananampalataya dahil binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Huwag kang matakot kasi hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Amen? Hallelujah! Kundi binigyan niya tayo ng kapangyarihan para ipahiwatig ang nasa sa atin na regalong buhay na walang hanggan. Huwag mong angkinin lang yan. I-share mo sa iba. Amen? Alisin natin yung takot. Alisin natin. Alam ba niyo yung karamihan kung bakit hindi tayo kung minsan aktibo? Amen? Natatakot kasi tayong mapahiya. Dahil alam natin yung kahinaan natin, pero pinag-aralan natin, binibigyan niya tayo ng lakas kung tayo'y nanghihina. Kung tayo'y pagod, ano? Anong sabi niya? Kung tayo'y pagod, pinapalakas niya tayo. Amen? Power to overcome trials and temptation. Kasi alam ng Diyos na ang mundo nating kinalalagyan, na pansamantala ngayon, amen, ay napakaraming pagsubok. Na, alam niyo yung pagsubok, trials lang yan, di ba? Pag halimbawa na maglaro kayo, di ba? Ang hilig natin ng trials. Ayan. Alam natin yung trials, it is not permanent. Amen? Trials lang yan. Kaya binibigyan niya tayo ng lakas para ma-overcome natin ang trials. Kasi hindi doon ang ating destinasyon sa mga trials. Panlangit tayo. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya anumang mga temptasyon, alam niyo sa kapanahunan natin ngayon, ang daming kalinlangan ng kaaway. Kahit sa paglilingkod. Kaya be wise. Saan nanggagaling ang karunungan? Saan nanggagaling ang karunungan? Sabi nga sa kanyang salita, matakot ka. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kakaroon tayo ng karunungan kung tayo'y patuloy na matakot tayo sa Diyos. Ibig sabihin, yung matakot, yung bang matakot ka na ang Diyos ang hindi mo na iluluwalhati. Amen? Hindi mo napapapurihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God. Kaya pangalawa ay our Father. Ayan. Ayan, dyan yung a prayer of surrender to God's will and a commitment to live according to His purpose. Amen. Ano yung sabi niya doon? Your kingdom come, your will be done on earth
as is in heaven. Ibig sabihin niyan, di ba, ang mundong ito, di ba karamihan sinasabi na ito ay kaharian ng darkness, ang mundo, kadiliman, di ba? Pero pwede sa ating pananampalataya, amen, pwede tayong mamuhay sa kaharian ng Diyos. Hindi sa kaharian ng kaaway, ng dyablo. Amen. Pero yan ay nailagay sa panalangin. Kaya, your kingdom come. Hinihiling yan. Sa araw na ito, ano ang kahilingan mo sa Diyos? Mamuhay sa kalooban niya. Amen? Kaya hilingin mo, your kingdom come. Amen? Hallelujah. Kaya hindi sa pamamaraan natin Kung gusto mong mamuhay sa presensya ng Diyos, mamuhay sa katwiran ng Diyos, mamuhay na ang Diyos ang mapapapurihan sa iyo, ask. Kaya nga sa paggising pa lang natin ng umaga, nagpapasakop na tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo nagpapasalamat dahil tayo naging anak niya. Tayo, napakapalad natin Tayo ay binigyan niya ng kaunawaan. Nauunawaan natin na hindi itong lupa na ito lang ang buhay. Preparation sa eternal. At alam natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Amen? Kasi di ba may dalawang klase ng kamatayan? Kamatayan pisikal, paghihiwalay ng pisikal natin na ito sa ating kaluluwa. Di ba? At kamatayang espiritual, na paghihiwalay ng ating kaluluwa sa Diyos na panghabang buhay. Diba? Naunawaan natin na dati nasa darkness tayo dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, pero gumawa ang Diyos ng paraan para matubos niya ang ating kasalanan, pero it is your choice. Amen? Pinili natin na tanggapin si Jesus sa puso natin, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Para nabuhay muli yung image ng Diyos. Kaya nga nagiging Christ-like tayo. Pero napakalaki ang grasya ng Diyos. Di po ba? Hindi ka bibiglain. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians ba yun? 5:17. Sabi ganyan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, nabago tayo. The old has done, the new has come. Hindi ka pipilitin na maging magic na agad kang mabait na, pero come. Amen? Araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. Amen? Praise God. Kasi ang ating Diyos ay Diyos na banal. Hindi tayo perfect. Nobody's perfect, pero pwede tayong maging banal. Sa paanong paraan? Nandyan ang Holy Spirit na kung tayo nabababad sa Holy Spirit, mamamarinit ka ng banal na Espiritu hanggang lalago ka, mamumunga ka ng bunga ng Espiritu. Kaya nagiging mabuti tayong anak ng Diyos. Magiging Christ-like tayo. Hindi man nawala man yung image of God sa atin, pero ang magkakaroon tayo ng Christ-like. Wala na tayong rason kasi si Jesus naging tao rin. Di ba? Hello? Amen? Hallelujah. Kaya yan, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang tinutukoy dyan na earth mo, yung ikaw. Tayo yun. Tayo ang mundo. Kasi nasa flesh tayo. Amen? So your kingdom come, an act of daily commitment to spread God's love, grace, and truth in our life. You will be done. A prayer of personal and active surrender. Dahil sa ating pananampalataya, napaka-powerful ang ating mga pananalangin. Amen? It means acknowledging that God's way and wisdom is greater than our ways. Amen? Kaya nga, di ba, napakaganda ipamuhay natin yung sinabi kanina na seek ye first
the kingdom of God. Sa bawat paggising natin, unahin natin ang will of God sa ating buhay. And then, may blessing doon. Pag ginawa natin yung seek ye first the kingdom of God. Ano yung blessing? And His righteousness. Amen? Magtatrabaho ang katwiran ng Diyos, and all, and all these things shall be added, shall be given unto you as well. Ang ganda, di ba? Wala bang palakpak doon? Amen, hallelujah. Napaka-generous ang Diyos sa atin. Hindi ka lang niya inihahandaan ng mansyon sa kalangitan, sasamahan ka pa sa buhay mo dito sa mundo. Amen. Ang gawin lang natin, ask. Kaya nga sabi dun sa kanyang salita, kaya wala kayong natatanggap kahit anak ko kayo, sabi ng Panginoon, kasi hindi kayo humihingi sa pangalan ko. Humingi tayo sa Panginoon. Amen. Siyempre, sa ating paghingi may condition. Seek ye first. Amen. Seek ye first His kingdom. In His righteousness shall be added. And all these things shall be added unto us. Hindi tayo magkukulang. Amen. He sustain all our needs. Kaya yung susunod. Amen. Praise God. Hallelujah. A Father provides. Ano yung sabi niya? Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, bakit daily bread, hindi yearly bread? O monthly bread. Di ba? Daily. Araw-araw. Araw-araw. Ang galing talaga. Isang araw, mayroon tayong games. Isang words, isang awit. Mang ganon, ano. Ang gagaling nyo. Amen. So, ang Diyos ay sapat, di ba? Sabi niya sa Philippians 4:9-10, He supply all our needs according to His riches. Yung hindi nauubos ng kayamanan ng Diyos. Amen? For His glory. Gloria ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya tingnan nyo, hindi tayo magkukulang, kaya huwag mong kwintahan ng Diyos. Kasi hindi lang siya makapangyarihan. He's a sovereign God, but He provides all our needs. Alam niya kasi ang kailangan mo eh. Kaya hindi ka binibigyan ng milyon. Kasi alam niya, mawawala ka sa church. Magdo-double P ka nga eh. Wala ka na sa isang linggo. Di ba? Hello? Kaya alam ng Diyos yung volume ng bawat isa. Alam ng Diyos kung yung pitaka mo may laman ngayon. Di ba? Alam din ng Diyos kung ikaw malayo yung iniisip mo. Amen? Heavenly Father is a great provider. Sa Romans chapter 8 verse 32, basahin natin sa Tagalog, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Wow! Anong kailangan mo ngayon? Ask! Kasi hindi kayo naglalagay ng prayer request nyo dyan eh. Amen? Kaya kung minsan, ang tagal ko nang pinag-pray. Di ba? Sabi nga niya, ang panalangin ng marami ay mas mabisa. Kaya maganda, maglagay kayo dyan, di naman nila binabasa. Amen? At tapos, kung nasagot naman, di mag-testimony naman kayo sa Bible study ninyo. Amen? So kahit ang kanyang anak, hindi niya ipinagkait. Amen? Diba sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya si Jesus. Ang maganda naman si Jesus, obedience siya. Diba? Minahal naman niya tayo kahit tayo hindi kaibig-ibig. Kaya ginawa naman niya ang lahat na sinabi o kagustuhan ng Ama. Kaya nga mayroon tayong ganitong grace ng Diyos
na ating tinatamasa ngayon. Amen? Kaya may blessed hope tayo. Amen? We need to provide for our family. Kaya tayo mga magulang, alam natin ang ating Diyos ay hindi madamot. Huwag din tayo madamot sa ating mga anak. Amen? Tayo rin ang dumadaloy. Alam natin na, excuse me, ang ating Ama na ating tinatawagan, pinoprovide na niya lahat ang iyong pangangailangan, ang ating pangangailangan. So ngayon, dahil na ipro-provide ng ating mga pangangailangan, mayroon din tayong maisishare. Huwag tayong maging madamot. Amen? Tignan niyo yung madamot. Yung halimbawa, tikom ang iyong kamay. Nandyan na naman yung blessing. Di mo masasalo. Di ba? Ayun lang. Kung ipon ka ng ipon, pero iPhone, hindi ipon, wala. Di ba? Hello? Kaya magandang maging generosity naman tayo. Kasi ang Diyos, generosity siya na magbigay. Amen? Iano natin, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Wow. Maliwanag? Di ba? Magpasalamat ka, nandito ka sa Espanya. Pinagsasabihan nila. Pero ito naman, maging wise ka naman. Halimbawa, kapatid mo, may anak naman siya, may asawa naman siya, may kaya naman sila ng county. Tapos sasabihin niya, magpapa-opera ako, ganito ang magagastos, 100. Huwag mong isusulder yung 100. Yung kaya mo lang. Di ba? At least nagbigay ka. Hindi yung, bahala na kayo ako, malayo na ako sa inyo. Hindi ka uuwi. Mamaya, uuwi ka, tatakbuhan ka nila. No? Sayang naman. No? Di ba? Amen? Kaya kung paano tayo pinoprovide ng Panginoon, minimit niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating pamilya. Alam niyo ang pamilya natin? Saan ang pamilya natin? Pamilya natin biologically, pamilya natin sa Panginoon. At dapat alam natin yung responsibilidad naman natin. Amen? Hallelujah! Kaya maging generous tayo sa pagbibigay. Maging tapat tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, lalo na sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Next, a Father pardons. Forgive us our debts. Lahat ng ating mga kasalanan na hinihingi natin ng kapatawaran. Amen? Walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos kung taos-puso kang humihingi ng kapatawaran. May dalawang klase ng paghingi ng kapatawaran. Yung pagsisisi. Yan. Nagsisisi dahil bakit niya nagawa yon na kasalanan. Iba yon. Hindi tunay na pagsisisi. Naranasan lahat natin yon dahil may pride tayo. Bakit ko nagawa? Yan. Hello? Nagsisisi ka? Bakit ko nagawa? Yan. Nakakahiya. Yan. Umiyak ka maghapon, ayaw mo pang lumabas. Isang klase ng pagsisisi na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hello? Pero yung isang pagsisisi, yung Lord, patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa ginawa kong kasalanan. Yung bang na-acknowledge mo na maling-mali yung ginawa mo. At nagpapatulong ka ngayon sa Diyos na hindi ka lang niya patatawarin, kundi lilinisan ka pa niya at magtatalikod ka na. Huwag mo nang balikan pa. Hello? Yun ang tunay na pagsisisi. At ang Diyos makapagtrabaho sa atin, pwede niya tayong baguhin, ayusin. Napakaganda. Yung bang, yung time na wala ko sa ministry. Ang alam ko noon ay hindi na ako makapagsamba sa Diyos na yung ma-enjoy ang pagsamba ko sa Diyos kung wala na akong ministry.
Talagang inalis lahat ng ministry ko. Nakita naman ninyo, hindi ako pwedeng tumawag, hindi ako pwedeng no. Pero alam ba ninyo, nung tinanong sa amin, nasaktan ba kayo? Honestly, nasaktan ako, sabi ko. Parang nasa taas ako, ginanon. Pero nung una, hindi ko naunawaan, iyak ako sa Panginoon, ayaw kong magrason. Pero alam ba ninyo, ang napakaganda, doon sa panahon na yon, nakita ko yung sarili ko. Ma-enjoy ko pala ang ministry na kahit, ang pagsamba sa Panginoon, kahit wala kang ministry. Pero alam nyo, pwede ring gamitin ng kaaway yung ganun na kalagayan. Nasubukan ko rin yung tinukso ako na linlangin ng kaaway. Habang nananalangin ako ng madaling araw, umiiyak sa Panginoon. Winu-worship ko siya, ini-enjoy ko ang presensya ng Diyos. Nagsalita ang kaaway sa akin. Ang ganda yung kalagayan mo. Magiging pastor's wife ka na lang. Pero alam ba ninyo, tumayo ako kagad. Akala ko kung sino yung boses na yon. Lord, patawarin mo ako. Wala akong ginawa kundi humingi ng tawad sa Panginoon. Humingi ng tawad na umiiyak sa Panginoon. At doon niliwanagan ako ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon ay, nakita na kita kung gaano mo ako kamahal. Yun lang ang hinihintay ng Diyos eh. Di ba ang pinag-aralan natin sa SOD, 90% character, 10% ang skill and talents. Di ko naunawa nun. Nung naano ko yun ay, umiyak ako noon, akala ko naunawaan ko na, pero hindi ko pa na-i-apply sa sarili ko. Mayroon pa akong dadaanan. At alam ko, mayroon pa darating na dadaanan ako dahil ang nais ng Panginoon sa bawat mga anak niya, maging banal tayo kasi ang Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng, ang Diyos ay, hindi natin pwedeng mag-pretend sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Kilala niya tayo. Huwag nating takpan dahil sa ating karunungan, dahil sa ating talents, para ma-please natin ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, surrender. Amen? Kasi kaya niyang i-provide lahat ng iyong pangangailangan. Kaya niyang kang aliwin, palakasin kung nanghihina ka. Amen? Kasi ang mundo naman kung maunawahan natin, ang mundo ay pansamantala. Anytime pwede mong iwan ng mundo. Hello? Hayaan mong ipon ka ng ipon. Di ba marami tayong napapakinggan na ganyan? Nagtitipid, ipon ng ipon. Amerika yon, no? Nakita nilang yaman pala niya, ang dami niyang pera sa pero siya, hindi siya nagagamit ng radyador. Di ba? Yung pampainit sa bahay, di ba? Iniwan din niya yung pera niya. Ang ibig kong sabihin, kung ano yung mayroon sa atin, gamitin natin sa pagsamba sa Diyos. Amen? Dahil kilalanin natin na God is provider. No? Tingnan nyo yung lumapit kay Jesus na isang napakayaman na binatilyon, di ba? No. Kaya nasabi ng Panginoon na mas mabuti pa na makapasok sa karayom ang kamelyo kaysa mayaman. Kasi ang kayamanan sa mundo, gusto mo man o hindi, anytime pwede mo siyang iwanan. Kaya yung kwento na yung mayaman, di ba? Pag mamamatay ako, sabi niya, inano niya yung kanyang asawa, na lahat ilalagay mo sa kabaong ko, lahat ng pera ko sa bangko. Kaya pinag-anuhan yung asawa ba't nag-uho ka? Kumusta ka na? May wise naman yung wife, di ba? Ang ginawa niyang checky lahat ng pera ng kanyang asawa. Pero ang ginawa niyang pangalan ng kanyang asawa. Na dapat, kung gusto niyang kunin, o gastusin, siya ang magpipirma. Wala nang, kaya hindi na, di ba? At kung, sabi niya, binigyan niya, 1 taon, sige, nandyan sa kabaong mo itong chiki na ito. Kung hindi mo nagastos, sa akin na. Di ba? Amen? Kaya wala tayong madadala. Amen? Kaya kung ano yung mayroon sa'yo,
pagsamba sa Panginoon. Gamitin mo sa pagsamba sa Panginoon. Pag binigay mo sa nangangailangan, pagsamba yon. Hindi sa selfish. Kasi ang hindi pagsamba, yung ginamit mo sa gusto mo lang, na hindi napapurihan ng Diyos. Amen? Hindi ayon sa kanyang salita. Kaya napakagandang pag-aralan natin ang kanyang salita. Amen? Hallelujah! Bigay mo. Anong sabi niya ang Panginoon? Mayroon pang last, sabi ng Panginoon. Kung gusto mong lubusan, sabi niya sa binatilyo na yon, ipagbinta mo ang iyong kayamanan, ibigay mo sa mahihirap. Ayun na, malungkot na siya. Kasi mahirap. Diba? Pero alam naman natin, hindi naman iuutos ni Jesus sa inyo yon dahil wala naman kayong ganun kayaman. At ang tinitignan ng Diyos, ang puso natin. Amen? Kasi ano ang laman ng puso mo? Kung ikaw ay tama ba yun? Ano ka sa ang ina-idol mo yung kayamanan mo, yon palang Tagalog na maganda. Gahaman ka sa iyong kayamanan. Amen? Na idol mo. Yan ang ginudyos mo yung kayamanan mo. Utusan ka nun. Kasi ang ating Diyos, a jealous God. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Amen? Hallelujah. Kaya alalahanin natin, forgive us our debts. Nagpapatawad ang Diyos kung tayo'y humihingi na tunay ng kapatawaran. Mayroong 1 John. 1 John 1:9 tayo. Amen? Next. A Father protects. Yan. Anong sabi niya? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang Diyos ay ginagwardyahan niya tayo. Iginagad niya tayo sa bawat araw ng ating pamumuhay. Pero it depends sa'yo kung gusto mo. Kasi alam ba ninyo, ang kaaway, kung minsan ay hinahayaan niya tayo na pumunta sa church, kaaway. Sige, punta ka lang sa church. Kasi alam na niya yung strategy ng mga Kristiyano doon ka. Sige, magpagamit ka, sayaw ka, magpaawit ka, sabi ganun. Pero alam niyo, ang binabantayan niyang kaaway, ang ating karakter. Kaya kung minsan ay nagiging casual na lang ang pagpunta natin sa church. Amen? Nagiging casual na lang. Kasi kung naging pamilyar ka na lang. Amen? Tatapos din yan si pastora. Alam ko, malapit na. Mga ganon. Pamilyar. Basta nakapagsamba. Pero kumusta ang laman ng puso mo ngayon, kapatid? Talaga bang nagpapaguide ka sa Ama? Ang ating Ama ay pinoprotektahan niya tayo. Amen? Sa mga gustong magpapoprotect sa Kanya. Kaya nga, diyan niya inilagay sa panalangin. Amen? Our God the Father protect us. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, anong sabi niya sa Tagalog? Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Alam niya kasi na ang mundong ito ay napakasama. Hindi lang darkness, kadiliman, kundi napakasama. Pasama ng pasama. Sabi nga niya sa kanyang salita, at the end time, ang mga masama, mas lalong magpapakasama. Ang mga banal, mas lalo pa naman nagpapakabanal. Anong pipiliin natin doon? Magpapakasama o magpapakabanal? O nasa gitna ka? Pero anong sabi naman niya sa Revelation? Kung ikaw ay hindi mainit, ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Ayan. Kaya kailangan natin yung tayo'y kagamit-gamit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero yan, yung arms ng Panginoon open para protektahan ka. Amen. Para gabayan ka sa bawat sandali. Napakaganda sa mga pagkakataon na hindi na natin alam ang ating mga gagawin. Napakagandang tumawag sa Diyos. Our Father, kung ikaw, Panginoong Jesus, nasa aking kalagayan, ano ang iyong gagawin?
tignan mo, magsasalita sa iyo ang Diyos. Amen? Bibigyan ka ng wisdom. Kasi ikinukonsider mo siya. Amen? Hallelujah. We need, kaya kung tayo'y punong-puno ng gabay ng Diyos, mayroon tayo rin isi-share sa ating pamilya. Di ba? Kaya tayo bilang mga magulang din, o kaya ikaw, anak ka, ako, kasi isa lang ako sa mga anak ng mga magulang ko na unang nanampalataya kasi hindi kami family Christian. So kung ikaw, halimbawa, tatayo ka at tatatag ka sa buhay mo spiritual, madadala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Amen? Tayo ang pag-asa ng ating mga pamilya na unang nanampalataya na sa Diyos. Inopen ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kung minsan napakahirap maging example sa loob ng tahanan. Di po ba? Pero kung palaging pinipili mo ang maging tapat sa Panginoon, ang Diyos ay sapat din siya sa atin. Amen? Hallelujah. May pangako siya sa Acts 16:31 na kung ikay sumasampalataya kay Jesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Amen. Pangako ng Panginoon yan. Kaya anuin natin yung sarili natin. Mahirap man. Hindi man natin kaya. Amen. Hallelujah. Gisingin natin yung sarili natin. Linda, kakayanin mo dahil sa ginagabayan ka ng Diyos. Nandiyan ang Diyos. Humingi ka lang sa Panginoon. Amen ng gabay. Mahirap. Ako, nahirapan din ako, pero by the grace of God, bago kinuhang Panginoon, aking mga magulang, nadala pa namin sila dito. Hindi basta-basta. Marami pang mga pero salamat sa Panginoon dahil may mga EGR tayo. Amen. Bago kinuhang Panginoon sila, naka-EGR, nakapag-testimony sila na napakaganda palang mamuhay sa Panginoon. Wow. Amen. Hindi basta-basta, pero tutulungan tayo ng Panginoon. Palalakasin tayo ng Panginoon. Piliin lang natin na siya ang nailuluwalhati sa buhay natin. Habang nasisiyahan siya sa atin, ang Panginoon. Alam ba ninyo, iprinupromote ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang nagpapakababa sa Panginoon, itinataas ng Diyos. Ang nagmamataas, ibinababa ng Diyos. Anong gusto niya natin doon na piliin? Di ba? Ang daling magpili, pero ang hirap kung minsan gawin. Di ba? Hello? Kaya ngayon, nahihirapan ka, naantok ka ngayon dahil mainit, piliin mo. Ako kung minsan, nung hindi ako ang nag-prepare sa lamban ninyo, naranasan ko rin yung inaantok. Sa totoo lang. Kaya kung minsan, akalain mo naman yung 3 service na nandyan lang ako nakikinig, isang message ni Pastor John. Kaya sakit na itong mga ganito, kung anong mga nasakit ko, nakaupo ako. Sumusunod lang ako sa kanya. Di ba? Pero doon ko nakita yung patience, yung katapatan ko sa Panginoon. Amen? Doon ko na-enjoy yung presensya ng Diyos. Amen? Na preacher ka man, di ka man preacher, anak ka pa rin ng Diyos. Na hinuhubog ng Diyos at gusto niyang yakapin at mahalin at patatagin. Ang Diyos wala siyang favoritism ng Diyos. Amen? Hallelujah! It depends lang sa'yo kung gusto mong magpasakop sa Kanya. Kaya kung tayo ay napapatatag, nasisiyahan ng Diyos sa atin, gagamitin niya tayo. Amen? Hallelujah. Hindi lang dito sa harapan tayo gagamitin. Ang napakagandang pagkagamitan natin sa ating pamilya, kahit malayo sila. Amen? Sa ating mga kaibigan, sa mga ipapakilala ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Dahil nasisiyahan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Di tayo nahihirapan. Kahit katulong lang tayo, enjoy natin, di ba? Napapasayaw, tayo sa paglilinis sa kubita, di ba? Hello, sino sa inyo yung hindi mo namamalayan, tapos na pala lahat? Di ba? Dahil sa kakaganyan mo sa cellphone, linis ng linis. Di ba?
Mamaya, ay wala na pala akong lilinisan. Natapos ko na pala. Iisa pa lang nakwentuhan mo na kapatiran. Di ba? Sino sa inyo yung ganon? Mamaya ganyan ka na umuwi. Kaya maganda, uso na ngayon may di ba? Amen. Hallelujah. Yan ang enjoy ng anak ng Diyos. Amen. Next. Ayan, dito na tayo magtatapos. God as protector, provides discipline and correction. Dahil ama natin siya, hindi lang niya provide ang ating mga pangangailangan, hindi lang niya tayo pinoprotektahan, pero kasama pa rin dyan yung correction. Kasi ayaw niya na pasaway tayo. Amen? Ama nga siya eh. Kaya kung minsan kailangan paluin. Amen? Hallelujah. Kaya alam pa ninyo kung minsan dito sa Espanya naoobserbahan kong mga kapwa nating Pilipino na magulang. Sana matuto tayo. Masyadong maluwag tayo sa ating mga anak. Kasi bawal dito ang magpalo, Oo. Kaya maraming mga anak natin na kung minsan di natin madala dito sa church. Hello? Pero alam ba ninyo, napakagandang gamitin natin ang salita ng Panginoon para ma-encourage tayo, para alam natin yung tamang gagawin natin bilang magulang sa ating mga anak. Maawa tayo sa ating mga anak na hindi natin sila madadala na kasama sa kalangitan na inihanda ng Diyos. Kasi ang ating mga anak, asawa, ang first ministry natin. Amen? Kung kagaya yung palaging ini-example ni Pastor June, na yung nanay na umiiyak, binibigkas niya yung pangalan ng kanyang anak, yung anak niya, padaan-daan lang, naririnig niya, nung namatay yung nanay, doon siya naligtas. You imagine? Doon siya naging serious. Di ba? Kaya walang nasasayang sa ating mga ginagawa. Gawin lang natin yung salita ng Panginoon. Pray, pray. Na walang patid na panalangin sa ating mga anak, sa ating asawa kung hindi paligtas. Amen? Hallelujah. Praise God. Kung kailangan natin silang disiplinahan, yung mga anak ko noon, wala si Johanna dyan, wala rin si Jaira. Kung paano ko sila dinidisiplinahan, ganito. Kung ano yung paborito nila, doon ang aalisin ko. Hindi ko sila, yung mga iba kasi na Spanish, ganito ang ginagawa hinahayaan nila sa kwarto, hindi pa kakainin. No, hindi tama yun. Para sa akin, hindi tama yun. Kung ano yung paborito nila, iyon ang kukunin mo. Na wag. Tapos, hayaan ko sila na maglinis. Ganon. O ayusin nila yung kanilang mga gamit. Sa oras lang na yon, na binabantayan. Ganon. Pero hindi yung, kasi kung halimbawa, inilagay mo nga sa kwarto pero may cellphone naman siya, wala rin. Di ba? Nag-enjoy pa. Di ba? Kaya tayo ang unang magtuturo sa ating mga anak. Amen? Sinama mo nga dito sa church, ang anak mo, nakasilpon naman, wala rin. Hindi niya nauunawaan. Di ba? Hindi yung gusto ng anak natin. Kasi tayo ang nakakaalam ng tama. Dahil tayo ang connection sa Panginoon dahil tayo ang nakakaunawa na. Amen? Kaya yung nauunawaan natin, i-share natin sa kanila. Kami ni Pastor 7 years old ni Johanna, ganun din si Jaira noon, 7 years old. Kasi si Jaira ay hanggang 6 years old, nasa Pilipinas yan. Iba yung napalakihan niya sa lula. Alam niyo yung lula? Lahat ng kainin niya, ibigay. Ang hirap nun, no? Di ba? Tapos ang layo yung damdamin niya. Kaya inilapit ko yung sarili ko sa kanya na hindi yung inubliga ko, hindi. Na dapat, ako ang nanay mo, ako ang dapat mong pagsabihan. Hindi. Yung assignment niya, saka mo lang malalaman
Sabado, sa lula. Kasi nasa Las Rosas ang lula. Ang lulo ang kasama namin sa bahay. Ang hirap nun. Pero alam pa ninyo, ikaw ang magulang. Ikaw ang nakakaunawa. Di ba? Kaya magpatulong ka sa Panginoon. Amen. Magpatulong ka sa mga may nakaranas na nakita na mo naman na matagumpay ang kanilang mga Amen. Kaya wala na yung women's fellowship natin kasi, no? Napaka-busy naman namin ni Pastor. At least mayroon kayong natututunan sa akin sana, no? Amen. So, isa 'yon. O kaya no, ay hindi yung komportable sila. Alam po ninyo, ang ginagawa namin ni Pastor John, pinatanggap namin sila. Pero si Johanna, nung siyang pinatanggap, nagtaka kami, ba't siya umiiyak? Ba't ka umiiyak? Sabi kong gano'n. At sinusundan mo lang naman yung, iwan ko rin, hindi ko rin alam kung bakit ako umiiyak, sabi. Pero makita naman natin yung kanilang pananampalataya, no, di ba? Si Jaira, mahilig mag-take note yan. Palaging may notebook pag kinakausap namin na yung ginagawa kasi namin ay yung bang kung ano yung pinag-aralan dito kasi nasa children nga sila pero tinuturo pa rin namin yung mga kaunting mga verses na kung ano yung naunawaan nila. May nagtitiknot yan si Jaira. Kasi marunong siyang naunawan niya ang Tagalog. Pero si Johanna kasi hindi lumaki sa Pilipinas, kaya hindi siya marunong magtagalog, kaya baluktot kong magtagalog hanggang ngayon. Pero salamat sa Lord dahil natututo siya sa mga kapwa niya young people. Amen? Kaya hindi yung gusto ng anak natin, yung gusto ng Diyos. Kagaya rin natin, hindi yung gusto natin, yung gusto ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi, para madala natin, maranasan din nila, kaya sabi niya sa Hebrew chapter 12 verse 11, basahin natin, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ganyan. Lahat tayo, kahit yung mga anak din natin. Di ba? Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kasi ang ating Diyos, talang gusto niya na mapabanal tayo, mamuhay tayo sa kabanalan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi ko sinasabi na perfect na tayo, hindi na tayo nakakagawa. Hindi tayo santo. Pero pwede tayong maging banal. Kung pinipili natin manahan sa kabanalan ng Diyos. Hanggang tayo'y lalago at ang matindi, makikita yan sa ating mga bunga. Di po ba? Amen? Hallelujah. Kaya makikita natin. Ano sabi niya dito? Sa Proverbs 12:1, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Yun lang. Dalawa lang naman ang klase ng tao eh. Di ba? Pero, di ba, napakaganda na tayo, nandito na tayo. Napakaliwanag na sa atin ang salita ng Diyos. Di po ba, na tayo'y mga anak ng Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. He is a good Father. He is a faithful Father. Amen. Ang gawin na lang natin, sundin siya. Ang gawin na lang natin, siyang pipiliin natin. Amen? Ang gawin na lang natin, ano pa? Amen? Siyang mailuluwalhati sa buhay natin. Amen? Siyang dapat maparangalan. Hindi tayo. Hindi yung gusto natin. Mahirap man. Masakit man. Hindi tayo komportable sa ginagawa ng Diyos sa atin. Pero alam natin, dahil He is a sovereign God, alam niya ang kanyang ginagawa, magtitiwala tayo, mananampalataya tayo sa Kanya na the best ang nais niya. Ano ang plano ng Diyos sa atin? Not to harm us, but to prosper us and give us hope in the future. Hindi niya tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo'y kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Kaya napakasarap magtiwala sa Panginoon. Napakasarap magpasakop sa Panginoon. Di po ba? Amen? Kaya nai-enjoy natin. Di ba ninyo napapansin? Bakit tayo linggo-linggo na nandito? Dahil nai-enjoy mo. Amen?
Dahil anak ka ng Diyos. Amen? Pero, kumusta ka? May mga pagbabago ba? Dahil sabi nga niya sa kanyang salita, binabago niya tayo araw-araw. The old has done, the new has come. Nangyayari ba sa ating buhay yan? Na ipro-provide ba ang iyong mga pangangailangan araw-araw? Nararanasan mo ba ang Panginoon sa iyong buhay, kapatid? Amen? Totoo ka ba na anak ng Diyos? Totoo ba na itinuturing mo siyang Ama? Amen. Wala kaming ibang hangarin, kundi tayong lahat maranasan natin na ang ating Ama ay hindi madamot. Ang ating Ama, amen, ay maasahan. Napakaganda, amen. Hallelujah, sa mundong ito, pansamantala lang, may inihahanda siyang matitirhan natin. Amen? Kaya ganun din sana tayo, dahil nararanasan natin ng ating Ama, iparanas din natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, amen. Hallelujah, ang mga nararanasan natin, tayo pong lahat